Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating libangan po. Itong mga topic na dapat nating pakinggan o baka nakakatulong din sa ating pagmamanok. Ito naman sa atin ay gusto nating i-guide yung mga baguhan. Alam nyo na, kahit naman hindi naman tayo nagtuturo, tayo nga dito pwede naman tayo i-correct. Tayo na may makinig para lang sa yung totoong nakapagpa sa atin po, nakapagpasaya at saka nakapagpaganda sa pag-alaga ng ating mga manok. Yun lang naman ang purpose natin dito, mga kaibigan. Kaya itong sinasabi natin dito ay talagang experience at saka enjoyment lang, walang negatibo po. Gusto ko na mag tayo dito sa ating mga topic o ay talagang mag-enjoy tayo para naman medyo matuwa yung mga kaibigan natin sa classmate natin sa pagmamano po. Itong pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ay tungkol sa ang tamang pagpili ng isang broodcock o broodstag po. Ito ay napaka-importante. Ito ay palagi ko nang kinakantent kasi ang daming mga preference kung tayo pipili ng broodcock. Isa lang naman yun, yung 45, puso ng saging, maliit ang ulo, medyo mahaba ang liig, pencil fit, yung mga ganun lang naman, kaibigan. At saka yung pakpak, hindi masyado mataas, yung eksakto lang sa haba, ayun lang. At saka itong kulay, kung klaseng manok, ito kasing pag-usapan natin dito, mga kaibigan, yung tinatawag nilang pagpili ng isang tamang broodcock. Real talk to, mga kaibigan, na kung tayo ay pumili ng isang broodcock, may iba naman na hindi na sila tumitingin sa attributes po. Attributes, may physical attributes, mga kaibigan, yung katangian, yung pagkasiya, yung kagandahan o yung magandang sa kanya katangian po. Yung iba hindi na po. Ang tinitingnan sa iba, yung away lang talaga. Yung pagpalo niya, yung pagbato ng kanyang paa sa yung maganda ang kanyang yung delivery ng kanyang palo sa kanyang mga paapo. Yun ang tinitingnan sa iba. At saka yung tinatawag nilang matibay sa basahan po, kung dumating man sa mga ganyan. Kung pinag-usapan natin yung mga matibay, siguro makita natin yan sa mga hatches po. Pero meron namang mga manok na kahit hindi hatch, walang hatch na nakapasok sa kanila, matibay din po. Kaya ako, ang dami ko nang na alagaan na manok, kahit mga process, pero matibay pa rin, kaibigan, na nakita mo, may manok Bisaya nga ako dati, mga kaibigan, na ang ginagamit kong kondisyon nindong na yung B12 at saka Enervon, pero ang tagal po sa basahan po, talagang lumalaban. Parang parang may bloodline din, pero Bisaya yun, mga kaibigan. Hindi naman siya Bisaya, nakakross lang siya sa ibang manok, pero yung manok naman na nakross niya, mistiso rin. Pero sa basahan, mga kaibigan, talagang po, lumalaban talaga. At saka itong pagpili ng isang broodcock, ito'y pinabalik-balik natin, na itong sinasabi natin ay para sa mga baguhan, guide sa mga baguhan, na yung piliin natin ay yung talagang balansyado naman, no? Balansyado, mga kaibigan, ibig sabihin, balanse ba? Na yung example, itong buntot niya ay ang sa atin naman talaga ay 45 ang piliin natin, pero may vlog din ako dyan na ang pinipili ko ay 50 degrees po. Kasi pagdating ng medyo may edad siya, ay mag 45 siya kasi lalo na pag sweater, mga kaibigan, ang mga buntot yan ay magtaasan pag medyo may edad na sila. Mahaba na yung mga buntot. Siyempre, gumagano ng kunti po. Kaya gusto ko sa stag na sweater, 50 degrees, ganon. Pag may edad na, gumagano mag 45 siya po. Yun lang naman, pero depende na lang sa atin yun, mga kaibigan. Pag kahit 45 siya o 50, basta magandang klaseng manok, okay na yun. Pero yan lang tayo pipili. Sa kabuuhan po, sa kalahatan, karamihan sa atin ay gusto talaga 45 degrees siya. Okay lang yun. At saka itong maninipis na paa, ibig sabihin pencil fit po. Kailangan ang dito niya mas mahaba kaysa dito sa lead niya po. Shank ang tawag dito. Shank, thigh, ganun.
At saka itong ano mga kaibigan, yung liig medyo mahaba po kasi ang natural ng sweater mga kaibigan, yung typical na sweater talaga ay medyo hindi mahaba ang ano po andito. Ngayon lang yan, na-develop na sa mga breeder, medyo humaba na po ang liig ng sweater. Pero dati mga kaibigan, yung sinaunang sweater ay hindi ho. Parang ganun ang liig nila, parang maiksi ang liig po ng sweater. Yun talaga. Pero ngayon ay develop na sa mga breeder ay mahaba na po. At saka ang hugis ng katawan ng kaibigan, sabi nila ay football shape, pero pinaka the best na purma ng katawan ng isang manok ay yung talagang puso ng saging po. Medyo malaki ang balikat, medyo slim dito, banda buntot po, yun talaga. At saka itong mata, example mo iba na mata, kailangan luwang-luwa ako mga kaibigan, wala na po akong hinangad dyan sa kulay ng mata. Kung pula, okay din sa akin. Orange, wag lang yung puti po. Yun lang sa atin mga kaibigan. Pero kung orange man yun, yun talaga ang mata ng sweaters, yung mga limon, ganun naman talaga. Pero matibay pa rin. At saka, kasi makita natin yung mga pulang mata sa mga hatches lang po. Pero itong mga 5K, may mga pula din, pero hindi talaga pulang-pula din. Katulad ng mga hatch po na parang naglagablab yung mga pulang mata po. At saka ito namang, gusto ko sa mga paa, ay maninipis talaga yung dito. Kasi para kung matataba yung mga dito mga kaibigan, parang mabagal siguro kung pumalo. Ayun lang naman, yan lang naman ay preference sa isang, magpili tayo ng isang budgat po. At saka gusto ko rin sa balahibo ng isang manok, yung kapit talaga sa, tawa nila. Yung medyo, ba siya, refined, pino na balahibo at saka kapit sa katawan po. Yun ang gusto ko. At saka yung gusto naman nating kulay, kung budgat ng kaibigan, sweater naman talaga. Pero pwede naman yung mga red lang. Pero maganda kasi yung sweater. Kasi kung sweater lang, sabi nila kulang sa, kulang sa yung cutting. Pero sa mga labanan ng kaibigan, kasi kadalasan o karamihan, mga sweater ang nanalo eh. Sweater ko sa roundhead, yung mga ganun ba? Sabi nila, sweater, wag yan kasi walang walang cutting. Hindi ko maniwala dyan, kaibigan. Kahit sa mga big time, sa mga kay atong ang yung tinatawag nilang WPC World Slasher Cup, kung ano man yan, mga sweater ang nakita ko eh. Mayroon din mga wine red, pero kadalasan, karamihan nakita ko mga basag talaga ng mga bandira. Yun talaga, nakakross sa mga kuhan. Kasi itong mag-breed ka, magpili ka ng isang budka, kailangan mo talaga maganda ang postura. Kasi pag magandang postura, nandun na rin yung palo. At saka makuha yung sa mga nila, offspring nila. Kaya importante talaga sa isang manok, maganda postura. Yung magaling mga kaibigan, magaling naman yung manok, makita mo grabe ang mga palo. Yung sinasabi magaling, may ilag, may mga ilag yun, may salta, yun ang magaling na manok. Pero ang sweater naman, may salta yan, may mga ilag, lalo na pag makross mo sa roundhead, lalo mo gumaganda po. Kasi ito namang tayo ng manok, magtimpla ng manok, ay kunin mo na yung kung katulad ko, gusto ko sweater talaga. Kung mayroon man, roundhead. Kung may cross mo yung dalawa, super ang lumalabas. Kahit naman mga hatches, pwede naman yun, yung mga iluligid hats or maclean o sa roundhead, gumagaling pa rin yun. Depende na lang yun makaibigan sa pagkondisyon at saka yung pagtakod ng tari. Yun ang pinaka-importante. Kaya itong, lalo na pag tayo ay baguhan, kung pumili tayo ng budga, huwag yung pwede na to. Wag, yung talagang best of the best ang piliin nyo. At saka mga kaibigan, iwasan nito kung seryoso talaga kayong magmanok na hiramin ko yung kay, example lang, hiramin ko yung kay Pedro na, na manok, si maganda, wag yun mga kaibigan, kasi alam mo na, pag tayo ay humiram, di talaga ma-achieve natin yung gusto natin, kasi hiniram mo lang eh. Kailangan ng kaibigan ay talaga, yung magikog ka talaga ng pira, kailangan yun kasi kung gusto mo talaga yung gusto mo na budgak na makuha mo. Kasi pag hinira mo mga kaibigan, hindi mo talaga makuha yung gusto mo kasi hiram lang yan eh. Hindi naman yung kaibigan mo, ibigay niya sa'yo yung pinaka-the best niya. Imposible naman yun.
Kaya sa atin, kung seryoso tayo, mag-ano tayo ng pira, magtabi tayo ng pira para sa sinusunod na panahon o araw na medyo pwede na, ay doon na tayo kukuha. Pero kung atin enjoyment lang, pwede lang naman yung yung maghiram tayo, ang laban lang hindi talaga seryoso. Pero kung seryoso na tayo sa ating pagmamanok, mga kaibigan, kailangan talaga natin na magtabi ng pira po, mag-ipon tayo ng pira para sa isang broodcock na gusto natin. Kasi yung broodcock naman, mga kaibigan, bumili ka ng stud, aabot niya ng ilang taon aabot pa nga yan ng 10 years, magamit mo ba yan? Depende lang sa iyo kung saan mo record, anong mga pinapakain mo sa area niya. Kaya talagang mo yan, mabawi mo pa yung pira na naibili nyo kasi magbinta naman tayo para naman ma-sustain natin yung pangailangan ng ating mga manok. Kailangan naman laban lang tayo ng laban, wala tayong naibalik na pira, mahirap yun. Kaya kung sa pinag-usapan natin mga kaibigan ay maghanap tayo ng isang broodcock, yun na yun. Kailangan talaga natin piliin yung magandang postura, yung magandang physical attributes, mas malalong gumaganda kung ang ating broodcock ay maganda na, magaling pa. Yun talaga ang hanapin natin kaibigan. Kasi naman, susunod na yung mga inahin, importante, broodcock, may broodcock na talagang siya ang magkasla sa mga nakuha mong inahin po. Lalo na pag nasa commercial side ka, na gusto mo rin magpuro, kailangan mo talaga ng bloodline, kailangan mo talaga mag-ipon para makakuha ka ng isang broodcock na maganda po. Ito lang naman sa atin, kaibigan, ito'y guide lang, bilang isang backyard breeder lang. Katulad ko, kasi hindi naman tayo maka-afford mag-farm, pero baka someday, makuha natin yung gusto natin. Ang sa atin dito, makatulong din tayo sa mga baguhan na medyo nalilito kung ano ang mga gawin, lalo na sa breeding, pagpili ng broodcock, about sa sisiw, sa mga ilapat natin medisina para sa mga may mga sakit. Yun, napaka-importante yun. Dito sa channel natin, yan, dito nyo matagpuan na tayo ay magbigay ng impormasyon na talagang legit din. At saka sa akin naman, kung may correction ako sa mga nanonood, pwede naman akong i-correct. Ako na may open sa lahat po. Itong sinasabi ko ay talagang usapang magmamanok po talaga. Dito lang tayo. Magpasalamat tayo sa ating mga kaibigan na palaging sumusuporta sa atin, sa munting channel natin. Sana ho ay magsama-sama tayo sa ating libangan, sa ating hilig sa pagmamanok po. Good morning sa ating lahat po.